Pangulong Bongbong Marcos, dapat kung wala kang kasalanan, harapin mo ito. Matapos po dumulog itong international non-government organization diyan sa United Nations Human Rights Council. Mga kababayan, manifesting po is granted. Alam naman natin na wala talagang jurisdiction ang ICC laban sa mga malayang soberanya ng ibang bansa na kung saan hindi naman talaga alam nila kung ano yung kultura natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mantakin mo mga kababayan, ang ICC mismo, wala silang ideya kung anong merong nangyayari sa loob ng isang bansa. Kesyo may patayan dyan araw-araw, talamak ang droga, korupsyon, politically motivated ang ginawa ng isang leader ng bansa, bakit sila makikialam itong ICC? Kaya tama talaga ang reklamo ng isang international NGO na dapat pag-usapan ito kasi nga mayroong impeachment bribery, mayroong paglabag sa jurisdiction ng malayang soberanya ng mga bansa. Pero itong nangyayari ngayon tila talagang nakitaan na ng mga national government organization or international na hindi tama ito. Kasi kahit ngayon, mga kababayan natin, ang ICC ba, tanong lang, may alam ba sila kung anong nangyayari ngayon sa bansa natin? May alam ba sila kung ilang katao ang namamatay ngayon dahil sa droga? Pero bakit mas pinaniniwalaan nila itong liderato ngayon at yung sabuatan ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, hinggil dito sa maanumalyang pakikiisa nila sa ICC na kung saan pinipersecute lang ang isang leader na nagtatrabaho sa bansang Pilipinas at dating Pangulo. Mga kababayan, matapos po na maglabas ng reklamo itong international NGO diyan sa UN, nagpahayag na po itong mga powerhouse leader, bukod sa United Nations, ang sabi na babanggain balak ni Donald Trump, ni Putin at ni Xi Jinping. Patay ka na ngayon, Marcos. Mga babibigat na kalaban yan. Hindi basta-basta yung mga tumutulong ngayon sa mga bansang inaapi. Lalong-lalo na, magkaibigan naman sila ni Tatay Digong, yang si Putin, si Trump, at itong si Xi Jinping. Kita nyo, sa panahon ni Tatay Digong, ang ganda ng ekonomiya ng bansa natin. Ang relasyon natin sa China napakaganda, particularly sa pag-angkat ng ating mga produkto doon sa ibang bansa at sa bayan nila sa China. Kita nyo naman, pati ang Russian government na si Putin talagang saludong-saludo at talagang matindi ang kanilang pagsasamahan ni Tatay Digong. Eto mga bayan, panoorin nyo po itong video clip na ipapanood natin sa inyo para talagang kitang-kita na handa na itong UN, Amerika, Russia at China para buwagin itong ICC sa kanilang kabulastugang mga abusado na mga ginagawa laban dito sa bansang inaapi-api lang at talagang politically motivated ang ginagawa ng isang presidenteng Bongbong na bangag dito sa Pilipinas. Eto po yung video, panoorin po natin. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Ano ka ngayon, Bongbong Marcos? Yang hakbang na yan ng Amerika sa pamumuno ni President Donald Trump
ay isa na itong babala sa iyo. Ha? Ayusin mo na ang dapat ayusin. Si Tatay Digong, walang ginawang kasalanan sa iyo. Ha? Wala kang utang na loob. Si Tatay Digong ay nagtatrabaho para sa bansang Pilipinas. Maayos dapat yung war on drugs, maayos dapat yung war against corruption, at saka yung ekonomiya ng bansa natin na pinalaganap at talagang nakita naman internationally, globally, na talagang umaangat ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Nakailang beses siya na talagang pinag-uusapan sa Forbes magazine na talagang isa si Tatay Digong sa mga leader sa buong bansa na that time sa kanyang termino ay talagang puring-puri ang Pilipinas. Samantala ngayon, anong tawag nito? Napaka balasubas, napaka walang direksyon ang bansa natin ngayon. Mantakin mo, ika-4 na tayo sa pinaka-corrupt sa buong bansa o sa buong mundo. Ang Pilipinas, nakakahiya yun. Sikat na naman ang Philippines, but for the wrong reasons. Ayon sa pinakahuling Executive Corruption Index ng Varieties of Democracy o VDEM Institute, ika-4 ang Pilipinas sa pinaka-corrupt na bansa sa buong East at Southeast Asia. Nakuha ng bansa ang pinakamataas nitong corruption score sa nakalipas na 40 taon. 0.605 ang average score ng bansa para sa taong 2025. Ito ang pinakamalapit na score ng Pilipinas sa record high nitong 0.918 noong 1985. Kasama sa index assessment ang extent ng corruption na kinasasangkutan ng high-ranking government officials, kabilang ng bribery, theft, at misuse of public funds. O ayon dito mga kababayan, sana po itong manifestation natin ay dinggin, no? Ang reklamo ng UN, ng mga international non-government organization, sana ay dinggin po ng United Nations General Secretariat. At according sa balita, pag-uusapan ito, hihimay-himayin nila itong reklamo ng NGO internationally patungkol dito sa nangyayari ngayong parang pinagkaisahan nila at ginagamit nila itong ICC para makagawa sila ng mga abusadong paraan para politically motivated, ipe-persecute kahit walang warrant of arrest, basta-basta na lang nila kikidnapin kahit walang jurisdiction ng ICC sa ating bansang Pilipinas. Nakita naman nyo na, na ang Pilipinas ngayon ay naghihirap. Ang daming pwedeng pag-usapan, ang daming pwedeng ayusin nitong Bongbong Marcos. Pero mas inuuna pa nila ang pag-kidnap kay Tatay Digong, ang pag-impeach kay Sara Duterte na kung saan may bayaran system. Kung wala ka talagang kasalanan, ang tanong, bakit napupunta si Antonio Trillanes diyan sa dahig? Yun lang kasimple. Siya ba ay nagtatrabaho sa administrasyon mo? Siya ba ay may posisyon para siya yung ipadala mo doon sa ICC para mag-imbestiga? At nalaman din natin na nagkaroon ng pagpupulong-pulong itong mga biktima di umano ng war on drugs, itong mga magulang na kung saan sila din naman ang nag-meeting, ang nag-uusap. Dapat pinakita nyo para transparent tayo kung ano yung napag-usapan ninyo dito sa mga naulila, di umano ng mga biktima ng war on drugs. Mantakin mo yun. Talamak na nga ang droga, involved na nga sa droga yung mga namamatay, pero binabaliktad nyo pa. Sana po dinggin ito ng United Nations General Secretariat. At sana maganda ang kalalabasan nito. Tingnan natin kung ano yung hakbang na gagawin nila. Balita natin, June 10, no? Pag-uusapan ito, maaring doon sa kanilang assembly o assembly meeting o assembly session na dapat lang na talagang bubusisiin dito. Ito po ang pahayag mga kababayan patungkol diyan sa balita na to. Nakakatuwa lang kasi 14 months na si Tatay Digong nakakulong sa dahig.
walang development, walang nangyayari, hanggang sa nagpalit na lang ng legal counsel si Tatay Digong at puro lang pagpapabaya ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. So, Diyos ko, hanggang kailan ka ganyan? Napaka-bitter mong presidente ka. Ha? Tapos ngayon, inaasam-asam mo pa na gusto mo na ma-extend pa ang iyong termino sa pagiging presidente. Oh, shit. Ha? And Duterte nga si Tatay Digong, hindi na nga, di ba, nag-expect pa na mag-extend ng kanyang liderato na kung saan ang daming Pilipino na nakukulangan sa kanyang taong na paninilbihan. Daming nangyayari, development, build programs, war on drugs. Tanong ko lang, saan ba kayo pipili? Doon sa safe ang Pilipinas o dito sa grabing nakikita ngayon sa social media na walang takot na po ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na itong mga bangag, mang-rape, pumapatay ng walang kalaban-laban, bugbugan, riot, talamak yung korupsyon. Di ba? O eto po mga kabayan, basahin natin. Breaking news. Trump balak makikipagtulungan sa China at Russia upang kalabanin ang ICC. Dapat naman talaga buwagin niyang abusadong ICC na yan. Kasi pera-pera lang ang pinag-uusapan dyan. Di ba? Naging sentro ng usapan sa international community ang ulat ng Financial Times tungkol sa umano'y plano ni US President Donald Trump na makipagtulungan sa China at Russia laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa report, nabanggit umano ni Trump ang naturang posisyon sa isang summit sa Beijing. Naku, sa Beijing pala ito nangyari. Na dinaluhan ni Chinese President Xi Jinping. Inulat din na may hiwalay na pagpupulong si Russian President Vladimir Putin. Ngunit wala pang opisyal na pahayag ang White House kaugnay nito. Mas umiingay pa ang isyo dahil sa naunang alitan ni Trump at ICC. Prosecutor Karim Khan matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Napapabalita ang mga kababayan na talagang isinisigaw ni Benjamin Netanyahu na dapat i-shutdown na yung ICC na yan. Kasi nga, wala nga silang dapat pakialaman pa sa isang bansang malaya na mayroon tayong sariling soberanya at mayroon naman tayong functional na Korte Suprema. Pero bakit papasok-pasok ng ICC, lalong-lalo dito sa ating bansa, gagawa ng kabulastugan? Sino bang maniniwala kung walang pera-pera involved dyan? Marami na po ang nagrereklamo. Meron po tayong 193 members ng UN. Meron din tayong mga 90 ka mga bansa na hindi sumusunod sa treaty ng ICC na kung saan sumanib sa kanila. Marami na pong bansang ayaw sa ICC at hindi na membro. Gaya ng Pilipinas, noon pa man sinabi na wala na silang jurisdiction nga kasi hindi na tayo membro, pero pinipilit ng administrasyong bangag na talagang ipipilit nila ang isang bagay. Bendalo nga. Kahit kitang-kita na hindi na tayo membro, ipagpipilitan nila. Ang tanong, bakit naging ganyan ang isang Bongbong Marcos? Ang sagot, bangag kasi. Walang utang na loob. Pinalibing na nga yung tatay nila sa libingan ng bayani. Sinuportahan na nga ng mga Duterte sa kandidatura niya bilang presidente at ginawang katandim ni Sara Duterte. Eto pa, ang ipapalit mo, Bongbong Marcos ka. Wala ka talagang hinungdan. Puryagaba. Tapos ngayon, 4 na taon na, nagdudusa ang mga mayang Pilipino dahil sa sa ayos magdala sa bansang Pilipinas. Hair follicle drug test lang. Ayaw mo pang pagbigyan ang mamamayang Pilipino. The way ka magsalita, in every speech, puro kasinungalingan. Aside from ICC, drug war, sa mga droga na mga usapin,
ang daming korupsyon na nangyayari under your administration. Ang flood control na anomalies project, hindi na yan mabubura sa isipan ng mamayang Pilipino. Kaya, etong ginagawa ngayong aksyon na magkakaroon at kakalabanin ng Amerika, Russia at China ang International Criminal Court, ngayon pa lang, Bongbong Marcos, maghanda-handa ka na. Kasi pag napatunayan na talagang meron kang pananagutan, ikulong ka. Meron ka naman talagang pananagutan. Klarong-klaro naman. Kahit sabihin natin, nagiging bulag, pipi at bingi ka dyan sa ICC, klarong-klaro ikaw naman talaga ang nag-uutos. Na ipadakip si Tatay Digong, pwersahan na dinala sa dahig. Na, diba? So yun yung abangan natin mga kabayan. Ang update, itong reklamo ng International Non-Government Organization dito sa United Nations Human Rights Council, at sana po'y dinggin, no, yung panalangin natin na pag-uusapan nila, no, talagang iisa-isahin nila ito nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas patungkol diyan kay Tatay Digong sa ICC. O hanggang dito na lamang mga kababayan. Ipagdasal po natin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. God bless.